Habang pansamantalang nakadetana si Ginoong Ted, binalikan ng detective ang matandang may-ari ng paupahan. Sa inyo nagmula ang halos lahat ng impormasyon na nag-uugnay sa pagkawala ni Emma. Bungad ng detective kay Kayoli, mari bang isalaysay mo sa akin nanay na ayon sa inyo, pagkatapos mong makita na ibinaba ni Ginoong Ted si Emma sa harap ng inyong tarangkahan. Saan dumiretso si Emma dahil sinabi ninyo din dito na mahigpit ang inyong seguridad kaya walang nakakapasok? Sagot naman ni Nanay Yoli ay, sa kanyang kwarto, sa oras na pumapasok na siya diyan ay hindi na siya lumalabas. Nagtataka lamang daw siya, nitong mga nagdaang araw pagsapit ng kalaliman ng gabi ay madalas nagbubukas na ito ng ilaw. May nadidinig siyang nagbubulungan na ang iniisip niya. Ay baka ito nadidepress lamang kaya nagsasalitang mag-isa. Habang nasa kasagsagan ng pag-uusap ang dalawa ay isang binatilyo na nasa edad 25 ang lumapit sa matanda at nagmano. Lola, tapos na po ang pinapalinis ninyong kalat sa may likuran. May ipapagawa pa po ba kayo? Baka po bukas ay umuwi na ako, Lola. Ang magalang na bigkas ni Hernan sa kanyang lola. Nagtaka ang matandang may-ari sa sinabing iyon ni Hernan. Akala ko ba ay dito ka magbabakasyon? Ngayon naman ay nagmamadali kang umalis. Nagtatakang tanong ng matanda. Lola kasi. Sinusundo na kasi ako ng aking nanay sa Maynila. Ano ba yung hawak-hawak mo pa ang braso mo? Napaano ka ba? Dagdag ng matanda. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap ay nagpaalam na ang detective. Habang tinatahak niya ang daan papalabas ng paupahan, ay napansin niyang nakaawang ang isang pinto sa kahabaan ng pasilyo. Hinala niya na ito ang kwarto ni Emma. Sapagkat base sa salaysay ni Kayoli ay dito na ayon ang saktong bilang ng pinto. Mabilis niya itong pinasok upang magsiyasat. Maingat na ginalaw ng detective ang bawat bagay na hinihinala niyang makakatulong sa magiging sagot. Sa misteryosong pagkawala ni Emma, napansin niya na nakaawang nga ang bintana at hindi magulo ang ayos ng silid ni Emma. Nangangahulugang hindi siya pinwersa. Naisipan din niyang buklatin ang unan at sa ilalim nito ay isang hindi inaasahang kwaderno ang natuklasan ng detective. Isang kwaderno na kung iisipin mo ay hindi basta-basta mapapansin. Dahil bukod sa nakadagan ito sa unan, ay nababalot pa ito ng ilang pirasong tela ng kumot. Mabilis na pinasok ng detective ang kwaderno sa kanyang jacket at kapag daka ay lumabas na ito. Hindi pa man siya nakakarating sa pinto ay naramdaman niyang may papalapit na yabag mula sa labas ng kwarto. At ito ay papunta sa kinaroroonan ng detective. Sa kwarto ni Emma, mabilis siyang nagtago sa may gilid ng aparador at doon ay nakita niyang dire-diretso si Hernan sa loob nito. Naglilinis at nag-aayos siya ng mga gamit. Mabilis na lumabas ang detective na hindi namamalayan ni Hernan. Pagbalik niya sa opisina ay malalim na nag-iisip ang detective. Balak kausaping muli ng detective si Teacher Ted, ngunit biglang isang grupo ng magulang na tumutulong sa paglutas ng kaso ang nagmamadaling dumulog sa kanyang mesa upang ipakita ang kwaderno. Ang kwaderno na ibinigay ng kanilang mga anak at nakita daw nila sa lamesa ni Emma. Isang kwaderno na magbibigay revelasyon sa matitinding ebidensya na nakapaloob doon. At doon ay maliwanag na sinasaad na si Teacher Ted ang kasama niya ng gabing iyon. At sila ay may pupunatahan na lugar kung saan sila ay makakapagsarilinan. Hayan, matibay na ebidensya iyan, detective. Talagang hindi mapagkakatiwalaan ng propesor na iyan, nalinlang niya tayo lahat. Kapag daka ay pinuntahan na ng detective si Teacher Ted. Ginoong Ed, sa tingin ko ay talagang wala na akong magagawa pa. Sapagkat lahat ng mga pagkakataon, saksi at maging itong kwaderno na ibinigay ng mga magulang sa labas ay mag-uugnay na lahat sa iyo. Ngayon ay kailangang maituro mo kung saan mo talaga dinala si Emma. Hindi ako ang kasama niya ng gabing yon. Tugon ni Ted. Mari ko bang makita ang kwadernong iyan, detective? Iniabot naman agad ng detective ang kwaderno kay Ted. Unang napansin ni Teacher Ted na iba ang sulat kamay ng nanasa kwaderno kumpara sa totoong sulat kamay ni Emma. Hindi ito ang sulat niya, detective. Maaring ang gumawa nito ang siyang makakapagsabi kung ano ang totoong nangyari kay Emma. Muling tugon ni Ted, isang mabilis na pangyayari. Tumayo ang detective at mabilis na lumisan. Habang nasa sasakyan ay binuklat ng detective ang noon ay kwaderno na kanyang nakuha sa kwarto ni Emma.
Masusi niyang binusisi ang bawat detalye na nakapaloob doon habang siya ay nagmamaneho. Bawat pagitan ng mga salita na nakapaloob sa kwaderno ay maliwanag na matinding paghanga at damdamin ng dalaga na para bang siya ay nakahanap ng tagapagtanggol at isang masasandalang kaibigan para sa propesor. Narating ng detective muli ang bahay ni Nakayoli. Dito ay pinaalam niya sa matanda na kailangan makausap niya si Hernan ang apo nito. Ngunit sinabi ng matanda na kakaalis lamang nito sapagkat may tumawag sa telepono nito na pinagmamadali itong si Hernan na umuwi sa Maynila. Dagling nagpaalam sa matanda ang detective kapag daka ay sumakay muli ito sa sasakyan at mabilis namang tinahak ng detective ang daan papunta sa nag-iisang terminal ng bus sa bayan na iyon. Hindi pa man niya nararating ang terminal ay namataan niya ang isang tricycle. Dito nakasakay ang nagmamadaling si Hernan. Gamit ang sirena ng sasakyan ay agad niyang pinahinto ang sinasakyang tricycle ni Hernan. Pinababa niya si Hernan at inimbitahan. Ngunit matindi ang pagtanggi nito at talagang siya daw ay kailangang makabalik na sa kanilang lugar. Lalong tumindi ang hinala ng detective na may tinatagong misteryo ang binata. Kaya sa bisa ng kanyang kapangyarihan bilang detective ay walang nagawa si Hernan kundi ang sumama. Habang nasa sasakyan ng detective ay hindi na ito nag-aksaya pa ng pagkakataon. Nagtanong na agad ito kay Hernan. Madalas ka ba pumasok sa kwarto ni Emma? Ha, Hernan? May kaunting ragsa ang tono ng pananalita na animo sinisiguro ng detective na aamin itong si Hernan. Hindi po. Ni minsan ay hindi ako pinapapasok ni Lola sa lahat ng mga kwarto doon lalo na babae si Emma. Ganun ba? Hindi na inungkat pa ng detective na nahuli niya ito kanina na pumasok sa kwarto ni Emma. Sumagot na muli si Hernan, ako nga po ang nagsasabi kay Lola na paggabi ay bakit nagbubukas ng ilaw si Emma samantalang dati ay hindi naman daw ganun pahabol ni Hernan. Gaano ka na ba katagal sa Lola mo? Muling tanong ng detective. Mga magdadalawang linggo na din po, sagot naman ni Hernan. Maya-maya pa ay narating na nila ang opisina. Pinatawag ng detective ang mga magulang at kaklase ni Emma upang sila ay magkahaharap-harap kasama sina Hernan at Teacher Ted. Pagdating ng mga magulang ay nandoon pa din ang bulungan at panghuhusga sa mga salita na kahit mahina ay madidinig mo ang pangungutya ng mga magulang at estudyante sa propesor. Ilang sandali pa, nagsalita na ang detective. Mga magulang at mag-aaral na kaklase ni Emma, nais ko lang malaman kung kanino ninyo nakuha ang sulat na ito. Walang tumugon sa mga ito. Ang kaninang maiiingay at tila baga nagkukwentuhan ng kung anong mahalagang bagay ay napalitan ng katahimikan. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon ay nagsalita ang propesor. Ipagpaumanhin ninyo detective ngunit, gagamitin ko na ang pagkakataon na ito para sabihin sa inyo. Ang totoong may sala sa pagkawala ni Emma. Nagkatinginan ng lahat na tila ba may halong insulto at pangungutya na nagsasabing hindi totoo ang lahat ng pwedeng sabihin ni Ginong Ted. Muling nagpatuloy ang propesor. Isa sa atin dito ay nasisiguro ko na tumanggap ng pera mula kay Hernan. Kapalit ng paglalagay ng sulat sa mesa ni Emma na para magmukhang ako ang magiging kasama ni Emma ng gabing siya ay nawala. Gulat ang lahat ng tao sa loob ng bulwagan. Sino naman kaya ang makakaisip ng ganon? Magkakahalong tanong na biglang naging maugong na ingay sa loob ng opisina ng detective. Tumayo ang isang magulang at nagsabi, "Sinungaling, paano mo nasisiguro ang bagay na yan? Wala ka naman nasa paaralan at ng araw na nakita iyan sa mesa ay maraming estudyante ang kasulukuyang nagkaklase." Muling sumagot si Sir Ted kung ganon. Tinawag niya ang detective at sinabing, "Detective, nung nabasa mo ang sulat na nakuha mo sa unan, hindi ba napansin mo na kulang ang mga pahina nito? At kaya naging kulang iyon ay dahil biglang may inilabas si Ginoong Ed na isang putol na pahina mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Naglakihan ang mga mata ng lahat ng nandoon. Ito ang dahilan kung bakit ang kwadernong nakita ninyo sa lamesa ni Emma ay huwad. Ang ilan sa pahina ng kwadernong ipinakita sa inyo bilang ebidensya ay halatang niretoke ang ilang pahina. At hindi pa man natatapos ang salitang yon ni Ginoong Ted ay isang bata na madalas niyang ihatid pag-uwi ang nagsabing, "Tama na inay, aminin na natin na ibinigay ng lalaking yon ang kwadernong ito." Sabay turo ng daliri nito sa direksyong kinaroroonan ni Hernan.
Puno ang galit sa mga mata ay, galit na aatake sana kay Hernan ang grupo ng mga magulang na naghahanap ng hustisya para kay Emma. Inawat naman ito ng detective at nagpapasalamat sapagkat sa ibayong kooperasyon ay mabilis na nalutas ang kaso. Para sa huling salaysay ni Hernan, isang nakakagimbal na revelasyon ang kanyang isinawalat. Noong gabing alam niya na makikipagkita si Emma sa propesor ay kung anong hindi maipalawanag ang bumalot sa kanyang pag-iisip. Dala ng matinding pagkabigo at selos sa propesor ay gumawa siya ng paraan. Para ang propesor ang managot sa krimen na siya ang gumawa. Matindi ang kanyang pagnanasa kay Emma sa angking kagandahan nito. Ngunit dahil sa ang laging bukang bibig niya at kahit sa mga laman ng kanyang sulatin ay si Professor Ted lamang ang tanging nandoon. Nasaktan niya ang nooy tumatanggi sa kanya. Na si Emma. Sa pagtatangkang masama kay Emma, isang aksidenteng tulak ang nagpabagok sa ulo ni Emma. Naging daan upang ito ay mawalan ng malay. Sa sobrang kalituhan at takot ay iniligay niya si Emma sa isang malaking tapayan na banga na nasa likod ng silong ng paupahan ng kanyang lola. Magkakahalong puot, pagsisisi at kahihiyan, lalo na sa parte ng mga magulang at estudyante, ang damdaming bumalot sa loob ng bulwagang iyon. Marahil dahil sa bukod sa nalaman na nila ang katotohanan, ay ang nagawa nilang pinsala sa propesor ay hindi patawad. Si Teacher Ted, na lagi na lamang nandoon sa sandaling ang mga anak nila, ay nangangailangan ng agarang atensyon at tulong. Ngayon ay basta-basta na lamang nila dudustain at lilibakin. Muli ay magkausap si Teacher Ted at Detective Terry. Bakit hindi mo kaagad sinabi na nasa iyo pala ang matinding ebidensya? Para hindi na nadamay pa ang pangalan mo sa sigalot na ito, Profesor, kalmadong nagpaliwanag ang maestro. Sa totoo lang, Detective, ay gusto ko ding mapadali ang pagre-resolba sa kaso. Hindi ko nais malaman ng totoong salarin na siya kaagad ang pagbintangan sapagkat maalarma siya. Sa paraang iyon ay lalo niyang tatangkaing makaalis agad sa lugar na ito. Iba ang utak ng tagalungsod na batang tulad ni Hernan, pati ang kanyang kapusukan na pasukin si Emma gabi-gabi ay nakakaalarma. Ganun pa man, alam kong magaling kang detective kaya sa iyo ko talaga ipapaubaya ang kaso. Nagkamay ang dalawa, hudyat na maaring hindi na, o maaring muli pa silang magkikita ng detective. Sabay silang nagtalikod habang nagiwan ng pabaon na salita ang detective kay Teacher Ted. Magaling kang Detective Teacher Ed, ngumiti lamang ang propesor. Sa huling bahagi ng kwento ay dinalaw ni Professor Ted ang lugar kung saan itinuro ni Hernan ang pinaglagyan niya sa kahabag-habag na si Emma. Tumingin si Teacher Ted sa kaulapan na parang nagpapahiwatig na nakamit ni Emma ang hustisya